Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Good evening sa inyong lahat mga kapengyo ko. At dito nga no, Jarrell Casimero wala na raw pakialam dito kay Naoya Inoue. At hindi naman daw dito umiikot ang kanyang mundo para kay Naoya Inoue. Kung ayaw raw talaga neto ni Naoya Inoue, di wala raw problema. Marami naman daw siyang pwedeng makalaban dito sa 122 pounds. At kinumpirma nga pala ni Jarrell Casimero na hindi daw siya aakyat ng 126 pounds at uubusin muna daw niya lahat no ng mga humahamon sa kanya sa 122 pounds. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin dito kay Boss Rich Don at Pinoy sa Kalam. Plano ka ba sa 126? Bawal ka naman sa 118. Pwede ka sa 126, di ba? Kahit anong laban. Real talk lang. Diyan muna tayo sa 122. Ayun. Ayun no. Yan, mag-ahari muna daw sa 122. So yan mga kapengyo, rinig nyo naman no, sinabi naman talaga ni Champ Casimero ng malinaw pa no sa sikat ng araw na talaga sa 122 pounds na muna siya i-steady ngayon at uubusin muna niya no lahat ng mga tao dito sa 122 pounds. After siguro pagharian ni Jarrell Casimero ang 122 pounds, tsaka siya aakyat ng timbang. Which is good naman talaga no, good idea naman talaga para kay Uto Jarrell Casimero. Pero once na hindi na talaga niya makuha siguro yung kanyang timbang sa 122 pounds at lagi siya nagkaka-issue, baka doon na siya matuluyan na mag-akyat ng 126. Pero sa ngayon talagang maliwanag naman no na sinabi ni Casimero na hindi siya aakyat ng timbang. Yan ang gusto ko marinig. Para hindi kayo malito ha. Ayos. Diyan muna tayo sa 122. Tignan natin yan. Babagsakin natin lahat mga tao dyan sa sa 122. Yun no, putang na, talagang malupit to mga kapengyo ha. Pabagsakin ni Utol Jarrell Casimero lahat ng mga nasa 122 pounds no. Eto, tinanong nga siya dito ni Kuyang Joseph about kay Inoue. Pakinggan natin mga kapengyo. Inoue, di ba? Kalimutan muna natin yan. Oo, hindi naman tayo dyan umiikot yung buhay natin kay Naoya. Bakit pa natin nahabulin yung taong ayaw talaga lumaban sa atin, yung takot talaga yun para makikita lang tayo, puta, wag, no, parang no, swiper, no. Alas mga asar ni Casimero. Totoo naman talaga mga kapengyo kasi gaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi dito sa mga reaction video ko no, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan, diba? Kahit pa sinasabi ng iba dyan na kesyo raw ayaw ng promoter, kesyo daw baka hindi magkasundo yung promoter, hindi rin pagka gusto talaga yan ng tao na labanan si Jarrell at gigil na kay Jarrell yan, maraming paraan na pwedeng magawa si Inoue, lalong-lalo na nasa kanya ang kapangyarihan ngayon no. Kung gusto niyang kalaban talaga si Jarrell kahit exhibition match, pwede sila maglaban kahit non-title pwede no, na kay Inoue lang talaga yan. Kaso nga lang takot nga kasi maraming sinasabi, maraming rason, di ba? Kahit pa man noon, ngayon nagrarason siya dahil wala ng belt si Casimero, pero noong may belt ayaw niyang labanan nung pandemic. Actually sinabi nga ni Casimero no na doon sa mga nakaraan interview niya na nagawaan na talaga pala ng paraan niya nung pandemic, pero ang ginawa pa rin ni Inoue, lumis pa rin siya ng landas, kumuha ng mga bagong opponent na makakalaban. Kaya itong si Jarrell napilitan na rin labanan itong si Micah. So kumbaga naghiwalay na sila ng destinasyon dahil nga itong si Inoue talagang alis ng alis no. Sa akin nakikita ko parang babaeng malandi mismo. Totoo. Babae malandi. Parang yung mga swiper, no. Yung gano'n Swiper no. Oh man. Ayan. Wala yon, nagrarason lang yon. Totoo naman yung sinabi ni Champ no na kalimutan na lang natin etong si Inoue at talagang malabo nang matupad yung Naoya Inoue versus Jarrell Casimero. Alam naman natin lahat yan mga kapengyo no. Siguro yung iba na gumagawa nga ng content dito syempre ano lang natin yan kalkulasyon lang natin mga kapengyo. Malay nga natin di ba na lumaban talaga etong si Inoue sa kanya, pero I don't think na lalaban kasi kahit binubulabog na
ng mga social media influencer. Etong si Naoya Inoue, talagang walang plano mga kapengyo. Talagang ano lang, yung parang gusto lang niya, yumaman siya, no? Wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao sa kanya kung duwag siya o ganito. Alam niyo si Floyd Mayweather, kaya napilitan yun kay Manny Pacquiao kasi nga talagang sinisigaw ng mga tao na running chicken nga siya, duwag, bakla, ganito ganyan, etc. No? Tapos inantay lang talaga nila na yung perfect timing kay Senator Manny na talagang manockout ni Marquez no? Tsaka niya nilabanan kasi alam niya na talagang hindi na ganun kakumpiyansa, no? Etong si Senator Manny para manockout siya. Kumbaga, more on defense na kasi si Senator Even though na sumusuntok pa rin na magagandang combination si Senator, pero hindi na siya talaga kasi bangis, no? Nung dati niya. Pero kung kinalaban talaga ni Floyd Mayweather yung sa prime ni Manny Pacquiao, malamang sa malamang may kalalagyan talaga si Mayweather. Kalimutan si Inoue muna. Hariin mo na ng 122. Alam natin na hindi magtatagal si 122 sa Inoue dyan. Oo. 126 siya, yari siya. Kaya doon tayo. Yes. Diyan na muna tayo sa 122, tayo yung mag-aari dyan. Ayun, no? Yan, no? Maganda rin yung plano ni Utol Janel kasi once na umakyat din itong si Inoue, no? Since hindi naman talaga sila magkatagpo, talaga si Utol ang pwedeng maghari sa 122 pounds, no? If ever na ganun nga ang mangyari talaga. Champ, isa pang tanong. Naiingayan ako sa mga sinasabi nila. Aalis ka ba ng promotion? Mag-i-stay ka ba? O kukuha ka ng bagong promotion? Let's see kung anong mangyayari. Hindi naman natin yan pwedeng sabihin kung sino yung ano natin kasi yung mga tao yung So ayan mga kapengyo, no, maliwanag naman sinabi ni Utol Janel Casimero rito. Natitignan na lang natin kung ano nga yung mangyayari. Kasi hindi naman daw pwede niyang pilitin kung ano ba yung destinasyon o yung mangyayari sa magiging kalaban niya, kung sino, no? Kumbaga, depende talaga sa magiging promoter niya o depende kung sino yung magbibigay ng magandang laban sa kanya sa mga susunod. Pero syempre, hoping tayo mga kapengyo na mabigyan sana si Utol, no, ng opportunity ulit para makalaban. No, kahit hindi sa bansang Japan, okay lang yan. Mas mainam nga kung sa Saudi siya o sa US if ever na mabigyan siya ng tsansa ulit, no? Para sa akin much better kung hindi talaga sa Japan para at least maiba naman, no? Kumbaga parang Japan na lang ang pinapasikat ng ibang mga boksingero no? Kung mapapansin nyo, lahat ng mga boxer natin sa Japan na lumalaban hindi na sa US. Thrill talk yan mga kapengyo, no? Kasi ang laking tulong din neto ni Janel Casimero sa pagpo-promote, no, ng laban sa Japan. Sabay biglang ganyan lang din ang gagawin nila, ibaban nila ng 1-year suspension. Kahit pa nagbayad na yung tao, no, dun sa kalaban niya, no, binigyan siya ng 128 pounds na hindi pwede lumagpas. Kumbaga pinagbayaran niya na yun Pero yung 1 year pang iban, parang alam niyo yun, nasaan ang hustisya, diba? Wala naman problema kung 6 months binan, pero hindi, dinagdagan pa. Ginawang 1 year, yun yung nakakairita rito. So yan mga kapengyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa sinabi ni Janel Casimero na wala siyang plano na umakyat ng timbang sa ngayon. At ang plano lang niya, ubusin lahat, no, ng nasa 122 pounds. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kisa lang tayo sa sunod kong reaction videos.